Hello guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung anong malalaman nyo kung may virus na talaga ang cellphone nyo. Kung may virus na ang cellphone nyo, ang kinikilos nan ay kakaiba. Maaaring mag-pop up ng kung ano-anong ads o mabilis malobat, mabilis kumain ng data, kinukuha yung safety information mo, yung account mo kinukuha, o kaya naman mas malala pa katulad ng yung alam mo yung nakikita ko sa YouTube na yung parang gumaganon, parang static ng radyo, tapos may iba-ibang kulay na lumalabas. E di kung ano-ano tunog na yan, yun yung malalang virus na kailangan nating magmasdan. At yun ay malalim na kahulugan. So, i-explain ko sa inyo papalalim. Let's do it up. So, ang virus ay isa sa mga nakakapektong programa ng ating cellphone at mahirap itong pigilin kung hindi ito madidelete. So, ang purpose ng virus ay makontrol ang lahat ng mga device at makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga device. O, paano gumagana ang virus? Unang senyales, ang bilis na pagkain ng battery. Dapat 6 hours ang tagal ng battery ng ating mga device. Mapa iOS, mapa Android, o mapa ano man yan. Minsan kasi 6 hours yan. Pero last week hindi naman ganyan yan. Pero habang tumatagal nag 2 hours. Dapat 2 hours hindi pa yan lobat. O ibig sabihin nun, 25% na may virus ang cellphone mo. Yan ang mga nagsisimulang common issue. Pangalawa, ang maraming pagpapap ng ads. Yung mga pagpapap ng ads na yan, marami yan. Sunod-sunod, walang katapusan. Ibig sabihin, i-double check mo muna kung ano ba yung mga na-install kong app. Ano ba yung na-install ko na mod APK? Ano yung na-install kong APK file? I-double check mo na yun. Make sure kung nakita niyo yun, yan install nyo na kagad. Pangatlo, ang tinatawag natin na mabilis kumain ng data. Dapat mga 7 days to 1 year ang tagal ng data natin. Kasi dati 1 year naman yan, dati 1 month naman yan. Pero napapansin mo, mga 1 hour lang ubos na yung data mo. Dati hindi naman ganun yun. So ibig sabihin, double check kung may na-download kang APK na mabilis kumain ng data. Pangapat, ang paulit-ulit na pag-restart. Nako, ito na yung malala. Ito ang sanhi, paulit-ulit na pag-restart. Ito na yung pinaka-common issue o pinaka-common na sinasabi na may virus na ang cellphone mo, 95%. So, pag paulit-ulit na nag-restart yan, ibig sabihin, common issues yan. Minsan, mga 2 araw mag-restart. Pero pagka nag-try ka mag-open ng ibang apps, ay nagka-crash nang pupunta sa home. Ibig sabihin kasi niyan, binabawasan niya yung ability mo na maglaro. Kasi nga, virus nga, di ba? Masamang elemento. Binabawasan niya yung RAM ng mga apps para mag-home, mag-crash, mag-ganyan. Pero, madali lang naman niya maiiwasan kung susundin niyo ang aking bibigay na tips. So, panglima, ito na yung pinakamalala. Panglima, naglalabas ng iba't ibang tunog. Kung ang iyong dinownload na file ay mayroong sound font o sound font file, yung kunyari, iibahin mo yung sound font ng game, iibahin mo yung sound font ng piano tiles, nakasaad yun sa virus na kunyari, yung malfunction, in-install mo na rin. Yung virus, in-install mo na rin. Kasama ng sound font. Kaya, maglalabas siya ng kakaibang tunog at
i-access niya yung tunog na yun sa iba't ibang uri ng file. Sa static, sa razor, sa synthesizer, sa pusa, o sa aso, ano man yan. Ayan yung mga napapanood kong common issue. So, dahil may good mood ako ngayon. So, pang-anim. Ito na yung matindi na to. 100% of case of virus. 100%. Ito na. Ito, mahirap na to. Ito na yung parang may nebulizer na tunog. Yung parang malapit na makurap yung system. Yung, alam mo ba yung parang iba-iba yung tunog. Parang minsan nagdi-DJ pa nga na tunog eh. Kung nakakapanahon kayo ng ganyan, mas malalaman nyo yung aking mga ini-explain. Pag anim, ito na. Malalang hindi na kinakaya ng tunog. Kaya nagsasabi na lang na phone has been modified in a router's way and it's locked. Tapos paulit-ulit na sasabihin na system corrupted. Yun ang nagiging sanhin ng virus. Paulit-ulit na lang siya magkaganon. Yun ang mahirap alisin na virus. Yun po ang papalalim na virus. Make sure mag-ingat po kayo mag-download ng mga suspicious links at mga website na hindi mo kilala. Kasi kapag nag-download ka ng mga APK files sa mga website na hindi mo kilala, doon ka mapapasama. Kasi yung APK file nanggaling sa internet lang natin siya kukunin. Malamang nagdadalawang isip ka kung may virus yan o wala. Kaya nga may napanaginipan ako, yung kaibigan ko binavirus ng cellphone. Kung ano na ilalabas, hindi ko kaya akong i-repair yan. Isa lang ang paraan para matanggal na yung virus. Virus. Una, kung nakakakita ka na ng kakaibang function ng yung device, kunyari, mabilis na kumain ng battery, make sure may mga ibang virus na isang beses na restart lamang. Pangalawa, mayroong mga komplikado, factory reset. Pero, kailangan mong gumawa ng mas komplikadong paraan para ma-factory reset yung virus. Kung hindi pa kayo marunong mag-clear data, hindi nyo pa malubos maunawaan kung ano ang posibleng epekto ng malfunctioning. Kasi yung hindi naman nakikita sa itsura yung phone virus eh. Ano yan eh? Programming language yan. Hindi mo yung makikita. Programming language, Java, Swift code, Kotlin, C++, Java, mga ganyan. Programming language lang yan, hindi yan nakikita. Pinoprogram lang yan. Mga ibang tao gumagawa ng virus para maghiganti. Mga iba naman gumagawa ng virus dahil may iba sa kanilang teknolohiya na kumuha. O kung ano-anong parang kaharas na ginawa ng developer. Kaya siya gumawa ng virus. So sana naman may natutunan kayo sa video na to at huwag niyong kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod pa nating mga video. Goodbye at good luck sa lahat. Sana huwag virusin ang inyong cellphone.